Mga ka-hopes, mukhang umiinit na naman ang PBA dahil sa tatlong malalaking balita. Una, may bagong halimaw na import ang San Miguel na nagpapakitang gilas agad sa tune-up game. Pangalawa, biglang nagpakita sa Pilipinas ang isang dating finals MVP na matagal nang hindi nakikita sa liga. At pangatlo, may isang import na nagpasabog ng 50 points at 25 rebounds na ngayon ay gustong ipanaturalize ng ilang fans. Ano nga ba ang totoong nangyayari? Ito ang pag-uusapan natin ngayon. Pero bago tayo magpatuloy, baka pwede pa subscribe kung gusto mo ang ganitong usapang PBA basketball update. Salamat! Simulan natin sa bagong import ng San Miguel Beermen na si Marques Lee. Sa kanilang tone-up game kontra Meralco, agad na nagpakitang gilas ang 6'11" na big man na ito. Hindi pa man nagsisimula ang conference, ramdam na ng fans ang kanyang presensya sa ilalim ng ring. Para sa mga hindi pa nakakakilala sa kanya, si Marques Lee ay dating standout sa University of Kentucky sa kanyang college days. Undrafted siya sa NBA, pero hindi doon natapos ang kanyang basketball journey. Naglaro siya sa iba't ibang liga sa Europa at kalaunan ay lumipat sa Australia, doon sa National Basketball League, lalo na sa Melbourne. Doon talaga siya na mayagpag noong 2024. Ang dahilan kung bakit siya kinuha ng San Miguel ay hindi lang para sa scoring. Ang tunay na hinahanap sa kanya ng Beermen ay rim protection, shot blocking, rebounding at athleticism sa ilalim. At kung iisipin mo, perfect itong tandem para kay Junmar Fajardo. Hindi naman kasi kailangan ng import na laging humihingi ng bola sa sistema ng San Miguel. Ang mahalaga ay may kasama si Junmar sa pintura na kayang magdepensa, kumuha ng rebound, at magbigay ng second chance points. Kung tutuusin, bonus na lang kung makakapagbigay pa siya ng malaking scoring output. Kaya naman maraming fans ang excited kung paano gagana ang kombinasyon nila sa loob ng court. Pero hindi lang iyon ang mainit na usapan ngayon, dahil kamakailan lang, nakita sa isang mall sa Pilipinas ang dating PBA Finals MVP na si Christian Standhardinger. Matagal na siyang hindi naglalaro sa liga matapos ang kanyang stint sa Terra Firma, kaya naman nang pumalat ang larawan niya online, biglang umandar ang rumor mill. Maraming fans ang nagtanong, babalik na ba si Standhardinger sa PBA? At kung babalik man siya, saang team kaya siya mapupunta? Isa sa mga team na madalas nababanggit ay ang TNT Tropang Giga. Alam naman natin na isa sa problema ng TNT ngayon ay ang kakulangan sa physical big man na kayang tumapat sa mga dominanteng centers sa liga, lalo na kapag kaharap na nila ang San Miguel at si Jun Emar. Kung mangyayari man ang trade, siguradong hindi magiging madali ang usapan. Malamang ay hihingi ang Terra Firma ng malalaking kapalit tulad ng key players o future draft picks. At kung mangyari man ito, malaking dagdag lakas yon sa lineup ng TNT. Huwag din nating kalimutan na si Standhardinger ay 4-time PBA champion, 2-time best player of the conference, at finals MVP. Ibig sabihin, hindi lang siya basta big man, isa siyang proven winner. Samantala, habang usap-usap ang posibleng paglipat ni Standhardinger, may isa pang nakakagulat na kwento sa Terra Firma. Ito ay ang kanilang bagong import na si Ali Mobasher. Sa isang laro, nagpakawala siya ng napakalupit na performance. 50 points, 25 rebounds, 7 assists, at ang mas nakakagulat, Converge pa ang kanilang tinalo. dahil sa performance na ito, may ilang fans na nagbiro o baka seryoso pa nga na sana raw ay ipanaturalize siya para makapaglaro sa Gilas Pilipinas. Bakit? Dahil sa kanyang combination ng height shooting ability, ball handling at athleticism, isang three-way player na bihira mong makita sa imports. Kung magpapatuloy ang ganitong performance niya, posible talagang maging isa siya sa pinaka-exciting imports ngayong conference. Kaya mga boss, tatlong malalaking kwento ang dapat nating bantayan sa PBA ngayon. Ang bagong halimaw na import ng San Miguel na si Marques Lee, ang posibleng pagbabalik ni Christian Standhardinger, at ang explosive performances ng Terra Firma import na si Ali Mobasher. Pero kayo, ano sa tingin ninyo? Makakatulong ba si Marques Lee sa San Miguel para muling mangibabaw sa liga? At gusto ba ninyong makita ulit si Standhardinger sa PBA? Comment nyo lang sa baba at pag-usapan natin. At kung bago ka pa lang dito sa channel, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell. This is Race Hoops Universe, at magkita-kita ulit tayo sa susunod nating basketball kwentuhan.